Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pa rin pong mainit na usapin tungkol po dyan sa BRP Sierra Madre na siyang nandyan po sa Ayungin Shoal at ganun na rin po sa usapin ng West Philippine Sea. No? Kasi po, meron pong tayong babasahin mga tatlong sources ng balita. Isa sa Manila Bulletin, isa sa GMA News Online, at isa po sa Abante Tonight. Mukhang related naman tong tatlo na ito. So, atin pong pag-uugnay-ugnayin. Okay? So, uunahin po natin si former President Gloria Macapagal Arroyo. O yung tinatawag nilang si Aling Maliit. No? Pero just to give respect to the former President, tatawagin na lang natin Madam Arroyo. No, o Madam Gloria. Kasi po dito po sa balita ng Manila Bulletin, kahapon po sa ating bansa, ang sabi niya ito po. Arroyo, I never promised China to remove barko ng Republika ng Pilipinas o yung BRP. Baka hindi niya po alam ang ibig sabihin ng BRP. Sierra Madre from Ayungin. Kasi po, maugong po yung balita na yung kampo niya, ang pinopoint ang finger, si Erap. Sabi naman ng mga anak ni Erap, dalawang senador yan. Hindi ang tatay namin yan. Siya nga ang nagpasadsad ng barko dyan. Tapos ano? Gago ba siya? Di kayo ang gago. Lalong-lalo na si Jinggoy, sinabihan niyang stupido at gago si Roberto Tiglao na siyang nag-report po nun. Na ang tinuturo ni Tiglao, si Erap daw yun. Sabi naman ni Tiglao, dumipensa siya. Paninindigan ko yung ni-report ko. Sabi naman ni Jinggoy, patawag ka kaya sa Senado. Talagang papalagan po ni Jinggoy yan. Dahil tatay niya, it's the legacy of his father, even though 2 years lang si Erap na tinanggal sa kudita nung EDSA 2 dahil nga daw po sa korupsyon. Mukhang iba po ang dating ngayon Mukhang kinasangkapan lang yung korupsyon para tanggalin si Erap dahil pala ang gustong gawin ng Estrada administration na binulgar ni DND at former Senator Orly Mercado yung kanilang talagang plano na magsadsad pa ng ilang mga barko dyan sa ilang ating isla sa West Philippine Sea. Kaso tinanggal po siya. Sinabing corrupt ka, nagweteng ka, ganito. Yung pala parang ako sa mga previous vlog ko, parang binaling lang Pero ang totoong objective is to remove him para po hindi mapakialaman yung mga isla. Di walang bantay doon sa mga isla ngayon, di ba? Tapos itong China, mga marites, mga sinungaling at nagsasabing, pinramis kasi sa amin na tatanggalin niyang BRP. Di kung tinanggal namin yan, di kayo na nag-recrap niyan, kayo nang nag-reclaim niyan. Parang yung ginawa nyo sa ibang isla dyan, na tinabunan nyo ng lupa, ginawa nyo ng isla. Yung Ayungin Shoal, mga kababayan, pag low tide, may lumilitaw na lupa. Pero pag high tide dyan, lubog yan. Tingnan nyo ginawa ng China sa ibang mga lupa dyan. Tinabunan, saan nangunguha ng lupa? Ang mga putang inang mga Tsekwa na yan, saan nangunguha ng lupa? Tingnan nyo yung isang bundok dyan sa Zambales, wala na. Di po ba? Di ba doble gago? Parang kumbaga double murder. Ninakawan ka na ng lupa, kumukuha pa ng lupang pantambak doon sa ninakaw na lupa para maging isla nila sa ating bayan. Di ba? Ginago talaga tayo nung mga Tsekwa na to. Tapos pinuturo ng kampo ni Arroyo na si Erap yan Pero yung inchik, walang maituro. Walang mailabas. Hinahamon nga sila Hinahamon sila ni Jinggoy. Kayong mga Tsekwa, kung matapang talaga kayo, kung hindi kayo sinungaling, if you are not that freaking liars, no? And stupids, name names. Sabi nga ni Jinggoy, name names. Kung matapang kayo. Wala Kinain nyo pala yung bayag ninyo Mayabang lang kayo kasi malakas ang inyong military. Di po ba? Antayin nyo ang karma ninyo, kayong mga Tsekwa kayo. Pasensya naman, damay na dito lahat ang mga Tsekwa. Mga putang inang niya, mga sinungaling.
Mga balaura. Pasensya na. No? Bayan na natin yung sinasalaula sa mga kababayan natin. Sa palagay nyo ba, yung mga international communities na yan, we support you. Totoo ba? Support ba talaga yan? Pag dumating na yung kinakatakutan natin, tutulong ba sila kagad sa atin? I don't think so. Di po ba? Siyempre, proprotektahan din nila yung kanilang national interest at personal interest ng bansa nila. Kaya dito, sa ganito, tayo rin yan. Maski na may Amerikano pa na MDT, tagal pa kaya magdesisyon yan. Tama lang yung sabi ni Apo Lakay, inuulit-ulit natin dito sa vlog na while you are still discussing with yourself if you will help us through that mutual defense treaty on your Congress, kami nangangamatay na. Baka ubos na kami, nag-uusap pa rin kayo sa Kongreso nyo kung talagang tutulong kayo 100%. Yun po yan. Kaya pasensya naman, no? Takin ang mga inchik yan. Dapat yan, pauwiin talaga sa mga ano yan. Yung mga pogo dyan na ang dami nila dyan. Sa Ermita, dyan po. Sa lugar dyan, mga pugo-pugo na yan. Putak na yung mga yan. Pasensya naman. No? Ito po, sabi ni Arroyo, di ba? Hindi daw siya nag-promise. Hindi ako. O sino? O di ba? Yan po ang ginawa ng mga inchik. Tayo-tayo, pinag-aaway. O di ba tawang-tawa sila ngayon? O kumagat sila, o. Kumagat sila sa sinabi natin. Di ba? Nagbigay po sila ng naratiba, ng kasinungalingan na may nag-promise sa kanila. Pero wala naman nagbigay sa kanila. Kung totoo po yun, dokumento dapat. Di ba? Wala bigyan natin sila ng ganitong statement para sila magturuan, mag-away-away sila at makakakuha tayo ng kakampi. Oo nga, nakakuha sila ng kakampi. Lalong-lalo na yung mga grupo, no? Nung dating presidente na nagsipuntahan sa China, no, meron pa nga diyan naging scholar. Ayun, todo depensa po sila. Ang sabi pa nga nung isa nilang kakampi, di baling hindi na ako patriot. Magiging na lang ako, yung I'll seek the truth. Gago. Di ba? Kaya yung tinatawag sinasabi nyo na mag-unite tayo. Nek-nek ninyo. Hanggang salita lang kayo. Di ba? Walang united voice, walang united action kasi divided Divided we fall. United we stand. Wala We are always divided kasi nga merong mga personal interest. Hindi para sa interest ng bayan, kundi sa pansariling interest. Ito na ang sabi ni Gloria. She denied ever making a promise to Beijing to remove BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal. Yan, anong sabi niya? I will categorically state 3 facts, 3 daw. First, I never made such a promise to China or any other country. Second, I never authorized any of my government officials to make a promise. Third, I only became aware of such claims recently when the matter surfaced in public discussion. Tingnan nyo ginawa ng China. Di ba? Paulit-ulit nila yan. Nung panahon din ni Duterte, sinabi rin niya, pero wala. Kay Pangulong Duterte, wala. Di niya tinanggal. O akala nila, kaya nila si Bongbong. Ano sabi ni Bongbong? I will not allow anyone to steal or we lose an inch of our land. Ano? Wala. Sabi niya, if there is such an agreement or an order, I rescind that order. Diba? Ang tapang niya. Tinayuan niya rin ang China. Hindi kayo makakapang-bully. Even though you are a bully China, sige, subukan nyo na kasi. Subukan nyo na. Alam namin malakas ang inyong military might. Takot nga si Duterte kasi hagisan tayo ng atomic bomb o nuclear bomb Di po ba? Pero at least somebody stand. May tumayo sa bully. O tignan nyo yung maliit lang na island na gusto nilang kunin. Di ba? Ito pa sabi ni Gloria. Beyond this, I will not make any further comment in order to allow our foreign affairs officials to deal with it with a minimum of distraction. Correct naman si Gloria. Narinig nyo na ha? 3 yung sinabi ni Gloria. Unang-una, wala siyang pinrami sa mga tsekwang mababaho. Di po ba? Pangalawa, hindi niya inauthorize sa kanyang gobyerno noon na mag-promise. Pangatlo, ngayon niya lang nalaman yan.
Kaya kayo nagtuturo kay Gloria, wala. Nagtuturo kay Erap, wala. Dahil kayo ay binubulag ng China, nililihis nila ang issue sa pambubuli nila dyan sa West Philippine Sea, sa pagkakamkam nila ng lupa natin sa West Philippine Sea na sakop ng ating exclusive economic zone. Di po ba? Putang ina, gusto pang kunin yung Ayungin Shoal. Kita nyo naman, oh. Sige, tingnan nyo yung larawan na yan, oh. Diyan po yan, sa GMA nyo. So, nakita nyo, oh, di ba? Lubog yung barko. High tide, eh. Pero yan, pag inagaw ng Chekwa yan, tatabunan pa nila ng lupa yan. Saan nila kukunin yung lupa? Saan? Kasi may mga makapili at traidor tayong mga kababayan nakakampi ng mga Chekwa para sa personal nilang interes. Ibinibenta ang Pilipinas, mga hayop. Di po ba? Ayan, balita ng GMA. Ito po, bago. No, August 19. AFP to China. Do not interfere with resupply mission to Ayungin Shoal. Aba, matapang ng AFP. Nakakapagsalita na ng ganito. Nung dati, wala silang masabi ng panahon ni Duterte. Kasi bakit? Sabi siguro ni Pangulo, hayaan nyo na, diplomatic talks na lang tayo. Kaibigan ko si Xi Jinping, Ching Jinping, putang inang Jing Jinping na yan. Di po ba? Eto po, the AFP on Saturday called on the Chinese Coast Guard to behave and not interfere in the next resupply mission to troops stationed at the Ayungin Shoal aboard the BRP Sierra Madre. Sabi po ni Colonel Medel Aguilar, is AFP spokesperson. They should not interfere in our rotation and resupply. O yan. As what the military will do should China Coast Guard do not heed their call, the AFP spokesperson said, we will see what will happen. Ang gandang sagot niyan. Di ba? Paano pag hindi sila tumalima? Winater canon pa rin tayo. O ni lesser grade. Anong sabi ni Aguilar? We will see what will happen. Sa Tagalog, tignan na lang natin kung anong mangyayari. Sabi ni Aguilar, magkakaroon daw sila ng another resupply sa ating mga kasundaluhan doon in the next 2 weeks. Ito po. Despite the incident on August 5th where Philippine supply vessels were blocked, subject to the dangerous maneuvers and water cannon, the Armed Forces of the Philippines is duty-bound to ensure the well-being of its personnel on the BRP Sierra Madre. We are, therefore, committed to the conduct of another rotating and resupply mission for our personnel and to maintain our presence in Ayungin Shoal. This exercise of our sovereign rights and jurisdiction is a testament to our firm belief in the rules-based international order that underpins regional peace and stability. Ayan. We, therefore, call on our relevant parties to abide by their obligations under international law and respect the Philippines' sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. Correct. Nasa panic nyo po ako. No? Colonel ka ba? Ayan, Colonel Medel Aguilar. Nasa panig nyo po ako. Magiting po kayo. Saludo po, sir. Huwag nyo na pong intindihin yung mga pinagsasabi dyan ng mga gunggong na pro-China. No? Na imbis na katigan, yung ginawa, no? Yung magsalita naman against sa China dahil sa panggagago, paulit-ulit na pangbubuli ng China sa ating Coast Guard at mangingisda, dinidepensa pa yung China. Buti na lang, hindi nangangamatay yung mga mangingisda. Siguro, mga ano na yan, yung alam nyo yung mga muro ami ha, pasensya po. Yung mga talagang matindi mag-dive, yung nakakahinga ng matagal, parang mga isda sa ilalim ng tubig. Buti hindi tumaob yung ating Coast Guard. Di po ba? Water cannon Paano pag pumasok yung tubig nyo sa makina? Nagkaroon ng electrical fire o dinasunog yung ating barko. Sasabihin nila, kasalanan nyo kasi, dinaanan nyo tinan nyo yun, imbis na magkaroon ng empathy sa ating mga kababayan na dumidepensa sa kalayaan ninyo. Sasabihin nyo, freedom is free? Ganun ba? No. Freedom is not free because there's a lot of men and women risking their lives to protect your freedom. Mga inutil.
Sasabihin nyo, hindi, trabaho nila yun, binabayaran naman sila ng taxpayer. Eh kung wala yun, paano mapoprotektahan ang freedom ninyo from the threats of foreign and domestic aggressors? Mga gunggong, akala nyo madali ang maging sundalo? Akala nyo maging madali ang maging pulis? Hindi po yung mga tiwali, ha? Nakataya po ang buhay nila dyan, yung isang paa nila nasa hukay na. Oh, eto pa po ang ginawa ng China, no? Nung itong early part of this year, nagkaroon sila ng fishing ban diyan sa West Philippine Sea o South China Sea. Kung makikita nyo lang po ang larawan nun, mga kababayan, anak ng siopaw. Talagang walang makakapangista dun sa dinrowing nila eh. Aside that, eto po, kahapon din na balita sa Abante Tonight. No? Itong si Senator Tolentino. Ano sabi niya? China, fishing ban sa West Philippine Sea. Deadmahin. Ayan. Deadmahin nyo. Sige. Dapat, kung deadmahin din niya ng mangingisda natin, eh dapat may kasama silang escort na Coast Guard. Para kung titirahin sila, ayun na. Diba? Oh, yun na naman. Diba? Matapang na sinabi ni Tolentino. Pero ang tanong, how will you protect your fisher folks? Diba? O dapat may dala silang camera. Dala silang cellphone. Tama lamang na deadmahin ng Pilipinas ang ipinataw ng China na fishing ban sa West Philippine Sea. Ubiruin nyo, dinidiktahan tayo, tapos sasabihin ng mga pro-China, mga tutakay ng Amerikano, ay ano ginagawa nung amo ninyo? Dinidiktahan ang Pilipinas? Ipinahayag ito ni Senator Tolentino bilang suporta sa posisyon ng DFA na hindi kikilalanin ng bansa ang naturang fishing ban ng China. Alam nyo pa kung sinong umalma dyan? Ang Vietnam. Umalma rin po ang Vietnam dyan sa fishing ban ng China. Sa akin, sa totoo lang, kung lahat po ng bansa na nandyan sa Southeast Asia, saka yung mga ibang bansa na inaangkin ng China yung dagat kasi South China Sea, mag one united voice to stand against China, ewan lang. Kaso meron pong dalawang bansa dyan No, hindi ko na po sasabihin kayo nang balang mag-research. May dalawang bansa na ang allegiance ay nandyan sa China. Hindi ko alam kung ano nakukuha nila dyan sa China. Baka, alam nyo na, patuloy ang daloy ng financial support. Di po ba? Tama lang na baliwalain natin ang fishing ban ng China kasi lugar po natin yan. Ayon kay Tolentino sa panayam ng DWIC. Una nang sinabi ng DFA na illegal exercise of state authority ang ginawa ng China, lalo na sakop ng fishing ban ang ng Pilipinas Maritime Zone. Sa katunayan, ang pagbabawal umano sa pangingisda ay naging paksa ng mga diplomatikong protesta ng gobyerno. Dagdag pa ng DFA, nakahanda ang Pilipinas na magsagawa ng mga hakbang sa pagpapatupad ng batas kaugnay ng fishing ban ng China sa West Philippine Sea. Hoy, mga gagong tsekwa, mga bababahong tsekwa, hindi sa inyo ang South China Sea. Nasaan ang patunay, ang dokumento, no? Nasa inyo nga ang South China Sea, hindi porket nakapangalan na South China Sea yan, sa inyo na lahat yan. Buti sana kung walang mga isla, no, walang bansa na nakahimlay dyan sa West o sa South China Sea ninyo. Di po ba? Anong tingin nyo sa Pilipinas? Invisible? O ba gusto nyo ring sakupin ng Pilipinas? O sige, gawin nyo na. At yung mga kababayan naman nating mga kampi sa China, unahin nyo na. Di po ba? Unahin nyo ng palanguyin papunta ng China. Kasi doon ang allegiance nila no? Baka yung kanilang pambansang awit hindi na po lupang hinirang. Yung pambansang awit na ng mga Tsekwa, yung bandila nila ay Tsekwa na. Ang mga hinayupak. Pasensya naman mga kababayan, talagang nakaka-high blood po Pero mo, fishing ban daw, kanila lahat yan? Sana lang. Sabi nga ni Gary B, hindi natutulog ang Diyos. Pag napuno ang Diyos sa inyo, kayong mga Tsekwa, kayo ba mga Tsekwa, naniniwala kayo sa Diyos? Hindi ko po alam. No? Kami, malakas po ang aming pananampalataya na pagsama-sama kaming nagdasal sa Panginoong Diyos, baka po katigang kami. Di ba? Swapang Swapang tong mga inchik na to tong mga sinungaling na to
Mga matindi pa sa marites ang mga gago to the max ang pagiging marites nila Biriin nyo, pinag-aaway-away tayo at may mga kababayan naman tayong camping-campi sa kanila. Kasi ano po ang nandyan? Sabi nila fishing ban daw para daw ma-preserve ang maritime. Gago! Kayo nga ang sumisira sa kalikasan Di ba? Ano bang kukunin namin dyan? Anong kukunin ng mangingisda namin dyan? Pisda, isda, hindi naman mga corals ang ninanakaw namin dyan na tulad ninyo. Mga hayop kayong mga inchik talaga kayo. Pasensya naman po no, kung tinatamaan kayo, tamaan na kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Mga hayop nakakapagpuyos po ng damdamin. Paulit-ulit na lang. Akala mo sila lang ang nilalang ng Diyos para angkinin lahat yang yaman ng dagat? Paano ilang bilyon na natural resources ang nandyan? Yung ginawa nyo ngang reclamation dyan sa mga isla, di ba kayo na ang sumira niyan? Tapos sasabihin nyo, fishing ban? Di ba? Tinabunan nyo ng lupa, ni-reclaim ninyo. O ayan, di ba? Environmental hazard yan. Sinong pumigil sa inyo? Wala, kasi takot din yan. Amerika, takot din sa inyo. Mga European countries, takot sa inyo. Bakit? Kasi nga may pagkakautang sa inyo. Mga gunggong. Tantay na lang natin ang dagok ng karma sa mga yan, no? At least tayo, tumitindig tayo sa bully. Even though na mahina ang militar natin, mga ogag ang ibang politiko natin, na hindi kayang palakasin ang defense spending bill ng DND, ng AFP. Wala Saan lang nila naisip daw, dadagdagan si Escudero. Naggawa siya ng resolusyon, 100 million pesos. Kulang yan. Si Subiri, nangako. Si Bato, pumapayag. O hanggang ngayon, nasaan? Kasama ba yan? Yung DBM. Sabi niya, dadagdagan natin pondo ng DND. Dagdagan nyo. Dapat yan nga ang pangalawa na malaki ang budget after ng DepEd. O di kaya, unahin nyo na. Dapat DND na kaysa sa DepEd. Pangalawa na lang DepEd. Tapos bawasan nyo ang mga intelligence fund. No? Ilagay nyo yan sa DND, intelligence fund. Coast Guard. Dapat yung Coast Guard wala na sa DOTR. Lagay nyo na yan sa 5 branch o sa branch of military. Di ba? Para mapaganda. Kayo po, ano pong masasabi nyo dyan, no? Sa tatlo, si Gloria, hindi daw siya yun. Nagsabi na nangako, aalisin ng BRP Sierra Madre. Si Tolentino, huwag nyong pansinin. Yung fishing ban ng China, baka gusto nila sila na lang mag-ban. Huwag silang mangisda, huwag silang kumain ng isda. Maniwala kayo dyan, fishing ban nila. Niwala kayo sa mga yan. Sinungaling nga yan. Di po ba? Kayo po, at yung sinabi ng spokesperson si Colonel Aguilar. No? Sumunod kayo, mga tsekwa, sa aming resupply. Sige, we will find out. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.